mapagpalang umaga ho sa bawat isa na naririto, ano? Salamat ho sa Panginoon sapagkat gumising ho kayo ng napakaaga para magbiyahe na tayo po yung naririto sa ating pong fellowship area upang nang sa ganun patuloy ho tayo na makapakinig ng salita ng Diyos. Ayan. So, ayan ano, nakaka-miss no si Pastora Shea nandito, in-lead yung ating worship, ano, praise the Lord, fresh from Bulan. At sa mga nakatutok po via Facebook Live, magandang umaga po sa inyo. Saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Patuloy nawa kayong samahan at ingatan po ng Panginoon at patuloy po kayong pagpalain sa oras po na ito. So ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito ay ating pong hahanguin sa bagong tipan sa book po ng Marcos chapter 5 beginning verse 1 to 20. Mark chapter 5 beginning verse 1 to 20. So sabi po dito sa Tagalog translation na ating pong babasahin, kung kayo po may mga Bible sa inyo pong mga cellphone or mayroon kayong hard copy po ng Bible, makisabay po kayo sa akin po no, sa pagbasa po ng ating pong tekstong pag-aaralan sa oras po na ito. Sabi po dito sa istorya, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala na nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan. At sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Verse 6, malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Sinabi niya ito sapagat iniutos ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Batalyon, sapagkat marami kami, tugon niya. At nakiusap siya kay Jesus at nahuwag siyang palayasin sa lugar na iyon. Samantala, sa libis ng bundok ay may malalaking kawan ng mga baboy na nagsisiksikan. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu. Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy. Pinahintulutan niya sila, kaya't lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ay may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa mahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig puok ang mga pangyayari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang nangyari. Verse 15, paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit, at matino na ang isip. At sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinapian ng demonyo at sa mga baboy. Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Verse 18, nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya isama niya, ngunit hindi siya pumayag. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Verse 20, umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Tayo po'y saglit na manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, kami po'y naririto. Buksan mo, Panginoon, ang puso't isipan ng bawat isa sa amin sa mensahe, Panginoon, na aming pong pag-aaralan. Amin po, Lord God, na iniimbitahan ng banal mong Espiritu na siyang personal naming maging tagapagturo. At dinadalangin ko po, Panginoon, anumang mga bagay na maaaring maging sagabal sa aming pong isipan, alisin niyo po ito, Panginoon. Hayaan niyo, bigyan niyo po kami ng laya na sa pakikinig po namin, Panginoon, ang iyong pong salita ay patuloy po, Lord God, na tumimo ito sa aming po mga puso, Panginoon. Samahan niyo po kami. Ako na yung kakasakapanin, Panginoon, na itago mo sa iyong likuran na bagamat alam mo, Panginoon, ako'y walang lakas.
Kikita mo, O Diyos, ang aking kahinaan, Panginoon. Ngunit dahil sa kayong kahabagan, Panginoon, naririto ako, Lord God, tumatayo sa harap ng mga kapatid kong ito upang isa-isa yung iyong pong salita. Kayo po, Panginoon, ang siyang patuloy, Lord God, na mahayag at ako ang siyang patuloy na maibaba. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa umaga pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay pinamagataan po natin na because of one. Di ba? Kadalasan, minamaliit po natin ang numerong 1. Kasi nga naman, kung ikukumpara mo to sa 100, para bang hindi ganoon kapansin na nag-iisa. Pero sa pag-aaral natin mga kapatid sa oras na ito, ay atin pong i-discover kung gaano nga ba yung pagpapahalaga ni Hesus Kristo sa nag-iisa. Ano po? Sa pag-aaral po na ito, ay atin pong aalamin kung ano yung heart na meron ng Panginoon sa pag-abot po ng bawat isa sa atin. Okay? At dito po may isasalamin po natin sa oras po na ito yung ating pong pagkatao. Sa istorya, alam naman po natin, siguro nabasa na rin po natin yung istoryang ito, na kung saan meron pong isang lalaki na halos nakatira na po siya sa libingan. So doon pa lang, makikita po natin na hindi normal yung kanyang buhay. Ano po? Sapagkat sino nga ba namang tao ang nais tumira sa libingan? Of course, nowadays, meron tayong mga nababalita na may mga tao na nakatira po no, sa mga sementeryo, sa panahon po natin ngayon. Pero kung ikaw ay papipiliin kung saan mo gustong tumira, hindi ka titira sa ganitong klaseng lugar, sapagkat alam naman natin na hindi talaga ito yung ideal place para po tirahan ng tao. At yung taong ito, napakaliwanag sa istorya na inaalihan daw po ng demonyo. At hindi lamang po isa, dalawa, tatlo, apat, lima o 10 na demonyo yung sumanib sa kanya. Batalyon, sabi nga. Ibig sabihin, hindi mabilang at napakarami po. Hindi ko ma-imagine yung kalagayan nitong taong ito sapagkat hindi naman po nabasa sa Bible o sinabi sa Bible kung how many years, months or years, na kung saan itong taong pong ito ay nasa ganoong kalagayan. But one thing is for sure, hindi na natin kinakailangan pang, kumbaga, iapak yung ating mga paa sa kanya pong kinalalagyan. Alam natin na kung saan grabe yung paghihirap nitong taong ito. Okay? Sapagkat ayon sa istorya, wala siya sa tamang pag-iisip. Sinusugatan niya ang kanyang sarili at talaga namang sabihin na natin na nabubuhay siya sa hindi pangkaraniwan. Meaning to say, kalunos-lunos ang kalagayan ng taong ito. Ano po? Na kung saan, kapag marahil tinignan natin siya, talagang kakahabagan mo eh. At masasabi mong, anong nangyari sa taong ito? Okay? Ngayon, dito napapasok ngayon, yung ginawa ng Panginoong Hesus sa taong ito. First teaching point natin mga kapatid, crossing the raging sea. Bago ang pangyayaring ito sa chapter 5, sa chapter 4, mababasa po natin dito yung ministeryo po ng ating pong Panginoon. We all know na kung sa anong panahon ng ating pong Panginoong Hesus, nagtatravel siya from one place to another place to preach the kingdom of God. Nagpapagaling siya ng may mga karamdaman, gumagawa siya ng mga milagro, and then after niyang gawin yung mga bagay na yon, sabi po dito, sa book po ng chapter 4 ng book of Mark, verse 35, nagpasya siya na tumawid sa kabilang ibayo ng dagat. So isinama niya yung kanyang mga disipulo at sila po'y lumulan sa isang bangka. At habang sila po'y naroon po sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay sa gitna ng karagatan, nagkaroon po ng isang matinding, sabihin na natin na bagyo. Lumakas ang alon, lumakas ang hangin, na tila baga sila'y itataob ng mga ito. Ang mga disipulo ni Kristo ay natakot. Ginising nila ang Panginoon. Okay? And sabi nila na gano'n, Panginoon, lulubog tayo. At that time, makikita po natin dito na sinaway ng Panginoong Hesus yung hangin at alon at ang lahat po ay kumalma. Nakakamangha kung anong merong ang Panginoon. His unwavering commitment. Hindi niya sinabi sa kanyang mga disipulo na tara, sama kayo sa akin. May pupuntahan tayong isang inaalihan ng demonyo na naghihirap ng maraming taon. Okay?
Sinuong niya yung paglalakbay, yung mga malalaking alon, malakas na hangin, para lamang puntahan itong taong ito. Sino po sa atin dito yung naka-experience na po na maglakad for how many hours para lamang puntahan po yung Bible study na ginagawa po ninyo? O di naman kaya yung something na umulan, kumulog, kumidlat, pero sabi mo sa sarili mo, ay hindi, kinakailangan kong puntahan itong taong ito. Ang Panginoong Hesus, ganoon siya kaseryoso pagdating sa kanyang commitment sa pag-abot ng kaluluwa, mga kapatid. Na kahit ang alon, ang lakas ng hangin, ay kaya niyang sagupain para lamang puntahan ang nag-iisang kaluluwa. Alam niyo po, masarap pumunta sa isang place na pagdating mo doon, napakaraming tao alam mo yon, naghihintay sa'yo. Pero kakaiba yung damdamin kapag nag-iisa lang yung pupuntahan mo. Okay? Pero dito makikita natin, okay, sa heart ng ating pong Panginoon, na sa mata ng Panginoong Hesus, ang isa ay walang pinagkaiba sa isang daan. Na ang bawat isa ay napakahalaga. Okay. So, dito makikita natin na kung pagdating sa commitment, talagang masasabi natin, grabe ang Panginoon. At alam niyo po, isa ito sa mga bagay na dapat na makita po natin sa ating pong mga sarili. Ito po lagi kong sinasabi, na kung tayo po tunay na nagmamahal sa ating pong Panginoong Hesus, mamahalin din natin kung ano yung mga bagay na mahalaga para sa Kanya. And when we talk about, ano ba yung mahalaga sa puso ng Panginoon? Ang bawat tao ay mahalaga sa harapan po ng Panginoon. Ang bawat isa ay importante sa harapan ng Panginoon sapagkat ang bawat isa sa atin ay itinuturing niyang kayamanan. Kaya nga ako, pag pinagbulay-bulayan natin yung istoryang ito, grabe yung commitment na ipinakita ng Panginoon eh. Na kung saan tatawid pa siya ng karagatan, sasalubungin niya yung bagyo, yung lakas ng hangin, taas ng alon, para saan? Dahil meron siyang kinakailangan puntahan na isang tao sa kabilang ibayo. Kaya nga sa totoo lang, tayo po ay proud na sa kabilang banda, ang Rod of God Ministry po, nasa heart po natin ang pagmimisyon. Nasa heart po natin yung pag-abot ng kaluluwa. Na-experience natin na mag-travel for more than, sabihin na natin, 12 hours, 16 hours, para lamang pumunta sa isang outreach. Pagdating natin doon, imo-motivate natin yung mga kapatiran natin, mag-share tayo ng Word of God. O even though na pagod tayo, even though na marami tayong mga bagay na sinasakripisyo. Bakit? Kasi nakuha natin ito sa heart ng Panginoon. I remember, di ba, yung church natin sa Pandan, na kung saan from Real Port hanggang sa island, 6 hours ka na magta-travel doon. 6 hours ka na nasa bangka na wala kang ibang makikita kundi katubigan. Na ang laging tanong ni Eka, yan na ba, Pastor, yung pupuntahan natin? Pagka meron kami nakikita na isla, yung mga first time na nakapunta doon sa isla, laging ang tanong, yan na ba yun? Dahil nga sa inip, sa pagta-travel, gusto nang bumaba, excited lagi na kung saan makita yung huling isla na pupuntahan namin. 6 hours yun eh. Kumbaga, ilang isla na lang pag makarating ka sa Kalutkot Island, Pacific Ocean na. In fact, pag tinignan mo sa mapa ng Pilipinas, hindi mo na nga makikita yung isla doon eh. Napakahirap sa totoo lang. And ako, to be honest, 3 araw lang yung kaya kong itagal doon. Sa inip. Ano po? Pero kapag meron kang heart for the lost souls, hindi mo alintana yung pagta-travel na iyan. Okay? Dito sa church po natin, ako po nagpapasalamat sa lahat po ng mga volunteer. Sa mga young professional po natin, sa mga leaders, na kung saan talaga sumasakripisyo para po pumunta sa mission field, para po na kung saan mag-motivate, mag-share ng Word of God by their own expenses. Purihin po ang Panginoon sa mga buhay ninyo, mga kapatid, at nawa may pagpatuloy po natin yung heart na iyan na una nating nakita sa atin pong Panginoong Hesus. Dito makikita natin yung unstoppable mission ng Panginoon. When we say unstoppable, hindi pa pipigil. Na anuman ang mangyari, tutuloy at tutuloy tayo. Sapagkat ang Panginoong Hesus, una nagpakita sa atin ng magandang halimbawa sa bahagi na ito, na kung saan hindi siya kayang pigilan. Kapag alam niya sa kanyang sarili
na itong bagay na gagawin niya, talagang ito yung kalooban ng kanyang ama. At alam niya sa kanyang sarili kung bakit siya naririto sa mundo. In the same manner, ganun din naman sa bawat isa sa atin, makita po natin yung liwanag, kaliwanagan, kung bakit po natin kinakailangan gawin yung mga bagay po na ito. Okay? So, sa panahon ng ating pong Panginoong Hesus, nakakatuwa, sapagkat naroroon yung kanyang desire na hindi siya papapigil sa kung ano man yung mga bagay na dapat niyang gawin kapag alam niya sa kanyang sarili na kung saan ito yung nais ipagawa ng kanyang ama na nasa langit. So, hindi pinanghihinayangan ng ating Panginoong Hesus kahit nag-iisa lang ang kanyang kakatagpuin. As I said. So, if you remember, sa book ng John, chapter 4, verse 1 to 30, one of the famous story in the Bible, in the book of John, is yung katagpuin niya yung woman in the well, in the place of Samaritan. Okay? The Samaritan woman, if you remember. Na kung saan, hindi naman actually aksidente yung kanilang pagtatagpo. Meron bang nangyayaring aksidente sa Panginoon? Wala eh. Lahat planado. Pero ito ang istorya. Pinuntahan niya, ipagpalagay natin na kung saan tumbukin na natin. Alam ng Panginoon, nakakatagpuin niya yung babae. Katanghali ang tapat, inabangan niya yung babae doon sa balon. Napakaraming tao na po pwede niyang puntahan sa city. Pero nandoon siya, separated from the city, yung well, yung balon. Nag-abang siya doon hanggang sa mahanap niya o dumating yung kanyang nais na makausap, which is yung babae. Doon, sa pangyayaring iyon, makikita natin na kung saan nagkaroon sila ng pag-uusap, conversation. In fact, nakaka-amaze sapagkat there are a lots of Israelites people in his time, pero sa Samaritan woman lamang niya na ito, i-reveal niya na siya ang Misaya. Okay? Sino ba itong Samaritan woman na ito? Itong nag-iisang babae na ito na kanyang kinatagpo. Siya yung babae na kung saan walang kakontentuhan. Okay? 5 na ang kanyang naging asawa according to the story of the book of John, pero yung kanyang kasalukuyang asawa ay hindi niya pa asawa. Ibig sabihin, hindi maganda yung kanyang testimony. Pero, kinatagpo siya ng Panginoon. Yung nag-iisa na ito. At maraming account sa Bible kung paano pinapahalagahan ng Panginoon yung isang tao. So dito, nakita natin, handa ang Panginoon na tumawid ng karagatan para lamang sa nag-iisang tao na kanyang kakatagpuin. Okay? Another thing, makikita po natin dito, sa teaching point number po natin, the heart of Jesus. Yung heart na meron sa Kanya. Okay? Ito na ngayon, dumating siya sa isang liblib na lugar. Hindi siya typical na lugar sapagkat hindi siya yung tipong lugar ng pasyalan. Yung lugar na kanya pinuntahan, libingan, sementeryo. Ano bang aasahan mo sa sementeryo? Wala naman sigurong coffee shop doon na po pwede mong tambayan para maaliw ka. Yung sementeryo, isa itong place ng kawalan. Isa itong lugar ng kalungkutan. Pag sinabing sementeryo, ito yung lugar na kung saan wala kang ganda na makikita. Pero ang Panginoong Hesus, makikita natin sa heart na meron sa Kanya na handa siyang pumunta sa isang lugar na hindi willing puntahan ng maraming tao dahil meron siyang gagawin sa lugar na iyon. Diba? Kapag kayo po'y, kumbaga sabihin na natin na nabalitaan nyo po na kung saan magkakaroon ng mission exposure sa Afghanistan, sasama ho ba kayo? Pastor, mukhang kinakailangan natin ipag-pray yan Okay? Why? Because we all know that place. Pag ikaw nakabalita ka na merong isang pupuntahan na hindi kaaya-ayang lugar, willing ka ba na sumunod? Sapagkat ang Panginoong Hesus, hindi niya tinitingnan yung lugar. Wala sa Kanya yun. Dahil ang Kanyang tinitingnan is yung kaluluwa na naroroon sa lugar. Diba ba? So, ito na ngayon, nakita niya ngayon yung isang tao na inaalihan ng maraming demonyo. He came not to blame, but to deliver. Pumunta siya
sa lugar na iyon, hindi para sisihin yung tao kung bakit siya naririyan sa kalagayan na yan. Alam niyo po, one thing na napakasarap sa Panginoon, na ni minsan, hindi natin mararanasan sa Kanya na i-blame tayo. Ang tao, oo, pwede. Maaaring lumipas na yung napakaraming taon, pero hindi pa rin nakakalimutan ng mga tao yung minsan mong nagawang kasalanan. Yung minsan pagkakamali mo, yung minsan pagkadapa mo. Pwedeng ulit-ulitin yan. Nasabihin sa iyo at ipaalala sa iyo na ganito ka eh, iyan ka eh. Di ba? Pwede yun. Pero ang Panginoon, makikita natin dito, mapagtatanto natin na hindi niya kailanman tinanong itong lalaki na ito, bakit anong nangyari sa iyo? Bakit napakaraming demonyo na nanahan sa iyo? Hindi niya tinanong kung anong kasalanan ginawa ng lalaki, kung anong pagkakasala sa tao, kung sino man. Sapagkat ang Panginoon ay hindi naman interesado sa kung anong nakaraan natin eh. Hi. Anumang baho, kapatid, meron ka sa nakaraan mo, hindi tinitingnan ng Diyos yan. Hindi siya interesado. Alam niya, hindi siya nagbubulag-bulagan. Alam niya. Alam ng Panginoon kung ano yung mga balentong mo, kapalpakan mo, kabaliwan mo sa buhay. Alam niya yan. Because He is all-knowing. Pero hindi nagdadwell ang Panginoon sa nakaraan mo. Dahil ang tinitingnan niya at interesado siya, yung kasalukuyan mo at yung hinaharap mo. Kaya nga dito sa istoryang ito, I am really amazed sapagkat hindi po normal yung situation ng lalaki. Saan ka nakakita? Batalyon yung demonyo na nasa iyo. Sa deliverance, sa totoo lang, isa pa nga lang ang hirap ng palayasin eh. Okay? How many times na tayo po naka-experience na nagpapalayas po tayo ng mga demonyo sa mga tao na kung saan sinaniban. Napakahirap sa totoo lang. Tapos ito, batalyon, napakarami. Hindi ko ma-imagine, grabe, kalulus-lusin mo siguro yung attitude nitong taong ito. Napakarami sigurong kasalanan nito. Kaya love na love siya ng enemy. Kaya love na love siya ng demonyo eh. Sa dami ng kanyang kasalanan ginawa. Pero ang Panginoon dumating isang araw sa kanyang buhay sa hindi niya inaasahang pagkakataon. Okay? Nakita niya ang Panginoong Hesus na lumalapit sa kanya. Kaya ang kanyang ginawa, siya'y nagpatira pa sa paanan ng Panginoon. Hindi tinanong ng Panginoon, bakit ka naririto? Bakit dito ka nakatira? Hindi na in-interview ng Panginoon itong lalaking ito. Okay? Remember, He came not to blame us, but to deliver us. Hindi importante sa Diyos kung ano ang nakaraan natin. Sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon, ang bawat isa sa atin ay mahalaga, importante, at worth it. Okay? Na bigyan ng sacrifice. Sapagkat yung ginawa ng Panginoong Hesus, it is a big sacrifice, mga kapatid. Diba? Malaking sakripisyo para sa Kanya na pumunta sa isang lugar na binagyo na siya, muntik na sila na kung saan lumubog. Para saan? Para sa nag-iisang tao. Buti sana kung milyon yung kanya pong pupuntahan doon eh. Pero dito natin makikita yung heart ng Panginoon na willing siya na mag-take ng sacrifice, suungin ang lahat ng iyan para sa nag-iisang tao. At nung makaharap niya na yung taong ito, hindi niya pinagalitan, hindi niya blame, hindi niya sinisi, hindi niya tinanong kung ano ang kanyang naging nakaraan, sapagkat ang nais ng Panginoon ay kung ano yung kanyang kasalukuyan, ma-deliver siya sa part na iyon. The question is, gaano mo ba pinahahalagahan ang mga tao na nasa paligid mo, kapatid? Okay? Napakaraming tao sa paligid natin na walang pagkakakilala kay Lord. Normally, ang isang tao kapag nalalaman niya na mayroong tao na lalapit sa kanya, na mayroong daladalang problema, ginagawa natin, kumbaga umiiwas tayo. Ay, ayan na naman. Mag-o-open na naman siya ng kanyang sama ng loob. Magbibigay na naman ako ng good advice. Napakaganda ng mga salitang bibitawan ko. Tapos ang ending, magkakabalikan lang sila. Sino naka-experience ng ganun? Mayroon kang kaibigan,
lalapit sa'yo, grabe yung iyak. Napakawalang hiya niya. Dandan, sasabihin, ang dami niya sasabihin ng ganun. Ikaw naman, ito, ganyan. Talaga naman, todo alalay ka sa kanya. Talaga namang kino-comfort mo siya. Nagbigay ka ng advice, layuan mo na kasi. Tapos bukas makalaw, makikita mo, nasa Maydin, magkasama sila. Nilibre mo pa ng Jollibee yan, ha? Diba ba? Kaya minsan may mga tao na kung saan umiiwas na lang eh. Kahit ano namang sabihin ko dyan eh, yung pa rin ang ganyang gagawin eh. Pero hindi dapat ganon, kapatid. Alam niyo kung may mga tao na lumalapit po sa atin, inalaw ng Panginoon yan. Di ba? Napakarami niyang kakilala. Pero bakit ikaw yung paborito niyang sabihan ng kanyang mga problema? Marami ka rin namang problema. Hindi ka naman siguro kamukha ni Charo Santos, no? Na pwedeng sabihan ng lahat ng mga hinanakit mo sa buhay. Wala ka naman sigurong nunal sa mukha. Alam mo yon? Pero kung halimbawa mong ipahintulot ng Diyos na may taong lumapit sa iyo, na may daladalang alalahanin, upuan mo, kapatid. Kasi inalay ng Panginoon niya yung pangyayari na yan na magkaroon ka ng time, na makilala mo siya, para sa isang natatanging pagkakataon na kapag itong taong ito may problema, madali siyang lalapit sa iyo, makapagsasabi siya ng mga bagay-bagay, ng mga bigatin niya, kasi alam niya na worth it kang pagsabihan ng kanyang mga sekreto sa buhay. Huwag mong i-ignore. Alam niyo po, isa sa pinakamasakit na pangyayari pwedeng mangyari sa buhay po natin, yung nakulitan ka na, in-ignore mo, tapos yun na pala yung pinaka-last day niya sa mundong ito. May nangyaring ganon. Meron tayong kapatiran from Hong Kong, nag-confess sa akin, Pastor, guilty ako. Kasi meron akong isang kaibigan na laging lumalapit sa akin, nagkukwento ng mga problema na this oras ng gabi gigisingin ako niyan para tumawag at magsabi ng kanyang mga problema. Nung una, Pastor, okay. Nagbibigay ako ng advice. Okay? Nagiging mabuti ako sa kanya. Pero Pastor, nakulitan na ako. Kagabi, Pastor, tumawag ulit sa akin this oras ng gabi. Hindi ko nga talaga sinagot. Pero Pastor, nakita ako, nagpakamatay na pala. Alam mo yun? Na hindi mo nga alam eh, baka nung time na iyan, yan na pala yung moment na gusto niya ng kitlin ng kanyang buhay. Pero dahil sa hindi tayo naging matyaga sa taong ito, natuluyan siya. Be careful, mga kapatid. Ang bawat isa hindi bababa si Jesus sa gitna natin para lamang tulungan yung mga tao nasa paligid po natin. Pero ikaw na pinananahanan ni Kristo ay po pwedeng maging simbolo. Okay? Mag-represent sa heart na meron ng ating Panginoong Hesus. Na matuto tayo magbigay ng pagpapahalaga sa mga tao nasa paligid po natin. Na maging kasangkapan tayo upang pakinggan sila, ipanalangin sila, i-motivate sila, ipakilala yung ganda ng plano ng Diyos sa buhay nila. It is our own responsibility, kapatid. Diba? It is our own responsibility. Makita mo nawa yung heart na meron ng Panginoon. In the book of Matthew chapter 18 verse 12, sabi ng Panginoon, ano kayang gagawin ninyo kung meron kayong isang tupa na mawawala? Hindi ba't iiwan ninyo ang 99 upang hanapin yung nag-iisa kahit ito'y nasa kalagitnaan ng hating gabi? At kapag makita mo ito, yayayain mo yung mga kaibigan para magsaya. Dahil nakita mo yung nag-iisa. Dito inire-represent ng Panginoon, pinapakita ng Panginoon kung gaano kaimportante ang isa sa kanyang harapan because of one. Na minsan tayo nasa ganitong situation din tayo eh. Hindi natin po pwedeng sabihin na kung sa ibang istorya yan, Pastor, ako, okay ako sa harapan ng Panginoon. Hindi. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay misang nawalay, kapatid. Minsan nating tinahak yung landasin na gusto natin hanggang sa tayo mapariwara, hanggang sa tayo po ay patuloy po na malayo sa ating pong Panginoon. Pero salamat, sapagkat ipinadama sa atin ng Panginoon yung kanyang kahabagan, na kahit tayo nagsosolo, na kahit tayo malayo sa kanyang pong presensya, ang Diyos ay naging matyaga para sa bawat isa sa atin. God can move even in the worst situation of our lives. Sa lalaking ito na inaalihan, nandoon siya sa kalagitnaan ng kanyang pagdadalamhati. Nilayuan na siya ng mga tao. Kaya nga nandoon siya sa sementeryo kasi ayaw na siyang makita, makasama
ng kanyang mga kamag-anak, ng kanyang best friend. Kung ito'y merong anak, sabihin na natin even yung kanyang anak, itinakwil na rin siya. Kaya isineparate na lang niya yung kanyang sarili. Di ba? Hindi maganda yung kanyang situation. Araw-gabi, naghihirap siya. Sama ng loob, physically, everything. Pero ito yung isang magandang bagay dito eh. In the worst scenario ng life ng taong ito, doon siya kinatagpo ng Panginoon. Amen? Sa pinaka-worst scenario ng life natin, kapatid, kakatagpuin ka ng Diyos. Sa mga panahon na hindi mo na alam kung ano nangyayari sa buhay mo at wala ka ng ganda na nakikita sa paligid mo, kakatagpuin ka ng Panginoon. May sasabihin sa iyo ang Panginoon, magpapakilala sa iyo ang Panginoon sapagkat hindi ka niya iiwan sa gitna ng worst scenario ng life mo. Aabutin at aabutin ka ng Panginoon. Okay? So, ito yung heart na meron ng ating pong Panginoon. Na dapat din po natin na makita, mga kapatid. Na dapat po natin na makita na kung paano nagpapahalaga si Jesucristo sa nag-iisa, na maging tayo man ay magkaroon din po tayo ng pagpapahalaga. Okay? Magkaroon din tayo ng habag sa mga tao na sa paligid po natin. Okay? Minsan dahil sa human nature natin, di natin madalas na na-appreciate ang mga pinupuntahan natin. Ngunit kung makikita lamang natin kung anong puso meron si Jesus, kahit ang lugar ng kawalan ay magiging lugar ng pasimula ng isang magandang istorya ng kadakilaan ng Diyos. Ba? Sometimes choosy tayo sa mga pinupuntahan natin. Kasi kung pipili nga naman tayo ng lugar na pupuntahan natin, gusto natin komportable tayo, gusto natin pang Instagrammable, gusto natin minsan maipagyabang yung lugar na pupuntahan natin. But you know what, mga kapatid? Sa heart ng Panginoon, kung saan mayroong pinaka-worst na lugar, na mayroong worst na tao, doon niya gusto ibig pumunta. Sapagkat naroroon ang dahilan kung bakit siya pumarito sa mundo. At maging tayo man, pag nakita natin yan, sa totoo lang, yung isang bagay na worse po pwedeng magpasimula pala ng isang lugar ng pagpapala sa mga lugar, sa mga bagay na pinupuntahan po natin. Dito natin makikita kung gaano kumikilos ang Panginoon sa mga lugar na tila baga para bang wala ng pag-asa. Pero sa mata ng Panginoon, may magagawa pa. Meron pang mangyayaring maganda. At produkto nga po, yung lalaki na inaalihan po ng evil spirit sa mga bagay po na ito. Okay, so for our third teaching point, sabi natin dito, delivered to deliverer. So itong lalaking ito, sa tagal-tagal ng kanyang paghihintay, dumating ang isang araw na kung saan ang Panginoong Hesus kinatagpo siya. At sa kanilang pagtatagpo, okay, naroroon na kung saan pinalayas ng Panginoong Hesus yung mga evil spirit. Sa dami nun, pinalayas ng Panginoon. In the Mark chapter 5 verse 18 sa ating pong binasang teksto, ito po yung istorya para mas maging maliwanag. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo. So ito na po yung pangyayari. Okay, nagsipaglabasan na ngayon yung mga demons, yung mga evil spirits sa katawan nitong taong ito. And then nung siya'y mahimasmasan na, ito na yung time para nang sa ganon ang Panginoong Hesus bumalik na upang ipagpatuloy ang kanyang mission. And then sabi dito sa verse 5, verse 18, nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. In verse 19, ngunit hindi pumayag si Jesus, sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Verse 20, umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Okay? So try to imagine, isang tao na inaalihan ng evil spirit, walang pag-asa, nakatagpo ng deliverance from the Lord. Itong taong ito, na dineliver ng Panginoon, naging deliverer. Wow! Okay? Alam niyo po, tayo po,
naa-amaze tayo sa kapangyarihan ng Panginoon o sa mga tao na nakakasalamuha po natin na kung ano yung kanilang buhay noon, maa-amaze ka na talaga ganyan ka dati, ito ka dati. And then pansinin ninyo ang mga tao na kung saan nagmula sa mga masasakit na kahapon, may mga hindi pangkaraniwan na pinagdaanan, sila din po yung ginagamit ng Panginoon to reach out the people na minsan din po niyang kinalagyan. Nakukuha po ba natin? Ipagpalagay natin na dati kang addict. Di po ba? Na ang akala sa'yo ng mga tao, wala ka ng pag-asa. Na ang akala na sabi na sa'yo ng mga tao na kung saan diyan ka na lang, diyan ka na mamamatay. Then dumating sa point ng life mo na nagkaroon ka nagkaroon ng encounter ka sa Panginoon. Tumanggap ka sa Panginoon, nagkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Ikaw na nagmula sa ganyang klaseng estado ng pamumuhay, doon ka rin gagamitin ng Panginoon. So, itong taong ito na pinag-uusapan natin, na-experience niya yung deliverance, yung kapangyarihan ng Panginoon. Siya na na-deliver, kinasangkapan ng Panginoon para maging deliverer ng message ng Diyos na na-experience niya sa kanyang buhay. Alam mo kapatid, hindi mo dapat ikahiya kung ano ka man at kung ano ka dati. Noon na yon, iba na ngayon. Dahil the more na kung saan nakikita mo yung kabalustugan ng buhay mo dati, mas lalong nahahayag ang grasya at habag ng Panginoon sa buhay mo. Minsan may mga tao na kung saan maniniwala sa kung ano yung mga bagay na sinasabi mo kasi alam nila at nakaka-relate sila sa kung anong sinasabi mo dahil iyon ang kanilang kalagayan. Kaya kung ikaw'y magte-testify man, kaya I'm not saying na sabihin mo ito para maging proud ka na dati akong siga, dami kong pinatay dati, ikaw, gusto mo bang tanggapin si Kristo? Parang nananakot na ang dating. Hindi ganon. Sinasabi mo yung bagay na ito kasi gusto mong ihayag yung kahabagan ng Panginoon. Na kung sila man ay nasa gaganoong klaseng situation na kanilang life, sa pamamagitan mo yung testimony na meron ka, pwede mo sabihin sa kanila na kung ako nga binago ng Diyos, maging kayo man kapatid. Po ba? Kaya, ang bawat isa sa atin, ganun yung pagpapahalaga ng Panginoon Minsan tayong nasa puskit ng karimlan ng ating buhay. Minsan tayo nakadalapuhap ng isang liwanag na naging daan upang tayo makawala sa pagkakaalipin ng dyablo. At ngayon tayo nasa liwanag na marami pang mga naiwan ng mga tao doon sa kadiliman na dati-rati kasama natin. Gagamitin ka ng Panginoon. Kung paano itong taong ito na kung saan from negative to positive, ganun din naman ang bawat isa sa atin. Dati negative ang tingin sa iyo ng tao. Pero dahil sa tinanggap mo si Kristo, positibo ka na ngayon. Lahat tayo ay may negatibong nakaraan. Maaaring ikaw at ang Diyos lamang nakakaalam nito. Ngunit minsan sa buhay mo, pinalaya ka ng Diyos, inalis tayo sa karumihan, mula sa kadiliman, inilipat sa kaliwanagan, mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Yun yung kalagayan natin. Kaya nga napakasarap isipin, nung magmula nung tayo po'y pinalaya ng Panginoon, dapat maging kasangkapan din naman tayo upang mapalaya din po yung mga tao nasa ating pong paligid. Sapagkat walang iba makakaunawa sa kanila, kundi yung mga taong nagmula rin po doon. So kung sinasabi mo na, alam mo, Pastor, dati, grabe yung depression ko Ako yung tipong tao na napakabilis ko na mag-alala. Okay? Kung ikaw galing ka sa ganyang klaseng kwento ng buhay mo, at dahil kay Kristo, dahil sa pananampalataya na meron ka, tumatag ka at nawala ka sa depression na yan, kapatid, na kadalasan sa panahon pong ito, napakarami pong mga tao na sumasalang sa ganyan o nasa ganyang klaseng situation, kapatid, gagamitin ka ng Panginoon sa area na iyan to reach out these people na dumaraan din o pinagdaanan din yung mga bagay na pinagdaanan mo. Kung minsan ka na nasadlak sa financial problem, okay? Dati-rati napakarami mong utang, ngunit dahil sa kahabagan ng Panginoon, tinulungan ka ng Panginoon na umasenso sa buhay dahil sa kanyang kapamaraanan, pwede ka mag-motivate sa mga tao sa iyong paligid na merong pag-asa buhat kay Jesucristo. So ano ang kwento mo?
Ano ang iyong nakaraan? Praise the Lord, sapagkat dyan ka rin gagamitin ng Panginoon. Kung ano man, kung saang bahagi ka man, kinatagpo ng Panginoon, dyan ka rin niya kakatagpuin at gagamitin, kapatid. Dyan ka rin gagamitin ng Panginoon. Naalala ninyo nung minsan si Mateo ay tinawag ng Panginoon? Si Mateo po ay isang tax collector. Okay? Hindi po siya mangingisda. So itong si Mateo, minsan, isang araw, nadaanan ng Panginoong Hesus na nakaupo doon sa kanyang opisina. So sabi ni Jesus kay Mateo, halika, sumunod ka sa akin, Mateo. So si Mateo sumunod sa Panginoon. And at that night, naghanda po si Mateo ng piging para sa Panginoon. At sino yung kanyang mga inimbitahan? Mga kapwa niya tax collector. See? Bakit? Kasi isa rin siyang tax collector. Kaya yung kanyang scope ng ministry o mga na-invite is yung mga tax collector din. So kapatid, ang bawat isa sa atin ay meron pong puwang sa kaharian ng langit para po tayo ay magamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So yung mga tao na nilapitan itong na-deliver na ito, nitong tao na ito, na-amaze sila. Nagulat sila at nanampalataya sila kay Jesucristo. Bakit nga ba naman? Ikaw ba naman nagsasalita na sa iyong harapan, kanina lang, kahapon lang, nakikita mo na kung saan nagsusugat ng katawan nagsusugat sa kanyang katawan eh. Nakikita mo baliw eh. Kung ano-ano ginagawa eh. And then haharap sa'yo, maayos ng kanyang buhay, nasa tamang katinoan na, hindi ka ba maniniwala doon na totoo yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran? Hindi ka ba maniniwala sa miracle ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay? Kaya nung siya'y nangaral at ipinamalitan niya, si Jesus ay may kapangyarihan na tayo ay pagalingin, tayo ay palayain. Maraming tao sa Decapolis ang naniwala sa kanya. So from zero to hero. Yan, madalas po natin naririnig yung mga ganyang kataga eh. From zero to hero. Kani-kanina lang, kahapon lang, bali wala tong taong ito. Pero ngayon, maituturing na siyang bayani sa lugar nila dahil sa pagbabahagi niya ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya minsan sa buhay natin, parang baliwala tayo sa family natin, sa society natin, maaaring isinusuka tayo ng barangay natin dahil sa dami ng ating mga kalokohang ginawa. Okay? Maaaring nasa ganun kang situation, pero po pwedeng mabago ang buhay mo na maging kapaki-pakinabang ka at pagpapala ka sa mga taong nasa paligid mo. Once na ma-encounter mo si Jesus Christ na nagmamahal sa isang kaluluwa, po pwedeng magkaroon ng pagbabago ang iyong buhay. Po pwedeng magbago ang istorya ng buhay mo, kapatid. Kaya nga hindi dapat natin panghinayangan yung nag-iisa na pupuntahan mo, sheshiran mo, yung nag-iisa na lagi nangungulit sa iyo, na humihingi ng prayer request, yung isa na kung saan na laging umiiyak sa iyo, bigyan mo ng panahon yan, kapatid, dahil hindi mo alam, baka siya yung kasangkapanin naman ng Panginoon sa lahat ng mga taong nakakilala sa Kanya. So, purihin ang Panginoon sa isang halimbawa na atin pong nakita sa istoryang ito. And for my conclusion, sabi dito, the Lord Jesus gave us a good example of how to value a soul. We too should have a heart like His. Na kung ano man yung heart na meron si Jesus Christ, kapatid, ipag-pray natin na, Lord, gusto ko rin magkaroon ng heart na meron ka. Na kung saan hindi pinanghihinayangan, kahit iilan lamang yan. Aabutin ko yan, pupuntahan ko yan, sheshiran ko yan ng Word of God, imo-motivate ko yan, because I believe na maaaring itong taong ito ay pwede rin kasangkapanin ng Panginoon sa mas marami pang tao sa kanyang paligid. So try to imagine, yung isa pa itong baliw na ito, yung isang ito pa na inaalihan ng demonyo, ang magiging first evangelist sa lugar ng Decapolis. Try to imagine that. Kaya nga, maaaring tayo, para bang tingin natin sa sarili natin, baliwala tayo, mababa tayo, pero once na ma-encounter natin at ang Panginoon at tayo po'y makalaya, sa kung ano man yung mga umaalipin po sa atin, bunga po ng kaaway, pwede po tayong gamitin ng Panginoon. So maging tayo man, kapatid, magkaroon din po tayo ng pagtsatsaga na umabot ng kaluluwa sa mga tao na sa ating pong paligid. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo?
Hindi ko alam kung paano kayo kinatagpo ng Diyos sa oras na ito. I don't know the personal revelation na na-receive ninyo from the Lord. Ngunit dalangin ko mga kapatid, na ang kwentong ito ng lalaki na inaalihan ng demonyo ay magbigay ng impact, magandang halimbawa sa bawat isa sa atin, na kung saan maging tayo man, makita natin ang ating pong mga sarili na po pwede rin tayong gamitin ng Diyos, na matuto rin tayo magpahalaga kahit nag-iisa lang yung ating pong dinidisciple, kahit nag-iisa lang yung ating pong i-reach out, matuto tayo magpahalaga sa mga tao na sa paligid po natin.